Bakit nanginginig ang mundo ng musika sa munting kapuluan? Ito, isang simulasyon na isinagawa ng Estados Unidos ng patago. Ang resulta nito ay nagpatigil sa dila maging ng isang propesor mula sa Harvard University. Teoretikal, hindi ito posibleng mangyari. Ito ang bansa na kinatatakutan ng mga dalubhasa sa militar ng Russia, nang higit pa sa sandatang nuklear, at bansa na tinawagan ng NATO para humingi ng saklolo. Hindi ito isang malaking kapangyarihan sa militar, ni isang bansa na may saganang likas yaman. Ito ay ang Pilipinas, ang bansa kung saan tayo naninirahan. Isang pagkabigla na babaliktad sa mundo. Ano ang nakita nila sa Pilipinas? Hindi lamang ito simpleng lakas ng ekonomiya, hindi lang din ito husay sa teknolohiya, may isang sikreto na nakatago na maaaring magpabago sa lahat ng aklat-aralin sa mundo. Ngayon, ilalabas namin ang buong katotohanan, isang katotohanan na kapuri-puri at nakakagulat. Handa na ba kayo? Ang bansa na mas matibay kaysa sa malakas. Ang Amerika. Ang tanging bansa na kinilala ng professor ng Harvard, ang Pilipinas. Alam ba ninyo kung saan matatagpuan ang pinakamahusay na bansa kung saan nag-evolve ang tadhana? Nagulantang ang buong akademya sa mundo sa deklarasyon na ito ni Professor Elias Eli Reyes ng Harvard University, bilis ng pagsusuri ng wika, 2.4 beses na mas mabilis. Kahusayan sa pag-aaral, 1.8 beses na mas mataas. Pagkakaisa ng lohikal, na istruktura, 99.7%. Ang lahat ng mga numerong ito ay tumuturo lamang sa isang bansa. Gayunpaman, may ilan pa rin ang sumigaw. Panggagaya lang yan, at walang siyentipikong patunay, pangangatawa nila. Sa pagkakataong iyon, direktang sumagot ang punong tanggapan ng UNESCO. Ang Pilipinas ay isang kahanga-hangang bansa na umunlad mula sa sistema ng pagsulat patungo sa kultura at patungo sa sibilisasyon. Ngayon, sabay-sabay na nagtatanong ang buong mundo. Ang bansa ba na nasa isip natin ang tamang direksyon na tinatahak ng sangkatauhan? Dadadalin ko na kayo sa kahangahangang tagpo na iyon. Isang kuwento na nakakagulantang na dumating mula sa Amerika. Simulan na natin. At mangyaring mag-iwan ng komento kung nasaan kayo. Ngayon nanonood. Gusto ko ring marinig ang inyong mga kuwento. Bago iyon, malaking tulong sa paggawa ng video ang pagpindot sa subscribe at like button na isang pindot lang. Kaya't simulan na natin ang pangunahing paksa. Ang pinakamaliit na superpower sa mundo. Mukhang contradiction ba ang mga salitang ito? Ganyan din ang pakiramdam ko. Ngunit nagbago ang lahat nang makita ko ang isinulat ni Professor Eli Reyes sa Pisara. Ang Pilipinas ay ang bansa na nagpapagalaw sa mga superpower nang walang lakas ng sandata. Tumingin sa likod ang propesor at sinabing, ang NATO ay nakikipag-ugnayan na sa Pilipinas ngayon, hindi sa Amerika. And thus saying way thus be. Itinigil ko ang pagsusulat at tinitigan ko ang screen. Puno ito ng mga kasunduan kung saan pinapalitan ng mga bansa sa Europa ang mga kagamitan at technical assistance ng Amerika ng gawa sa Pilipinas. Maniwala ba kayo? Kumusta? Ang pangalan ko ay Crystal. Nag-aaral ako ng International Politics sa Harvard University. Noong araw na iyon, Marso 2, 2025. Sana ay nagsusulat lang ako ng thesis sa aklatan kung hindi ako hinila ng kaibigan kong si Emilia. Sabi niya, may special lecture si Professor Eli Reyes. At dahil ang Pilipinas ang tema, mukhang interesante daw. Sa totoo lang, hindi ako umasa masyado. Ang Pilipinas ay naaalala ko lang sa Jollibee, Boracay, at masasarap na pagkaing Pinoy. Ngunit nang pumasok ako sa malaking lecture room sa tuktok ng main hall, ibang-iba ang pakiramdam. Halos 200 estudyante na ang puno, at may mga nakatayo pa sa pasilyo. Nakita ko ang pamagat ng lecture sa itaas ng pisara, ang bansang nagpapabagsak sa konseptual na limitasyon. Bumulong si Emilia na OA daw ang titulo. Gusto kong matawa. Ang isang bansa ba ay kayang magpabagsak ng konseptual na limitasyon? Ngunit nang umakyat si Professor Eli Reyes sa platform, tumahimik ang buong silid. Mukhang nasa late 60s na ang professor musika, ngunit may karisma na kalmado ngunit matibay. Hawak niya ang mic, dahan-dahan siyang nagsalita. Ang kuwento na tatalakayin natin ngayon ay hindi lang pagsusuri sa isang bansa, kundi kung paano muling inaayos ang kaayusan ng mundo.
May tunog ang kaniyang boses. Nagsimulang magbago ang vibe ng lecture room. Pindot ng propesor ang remote at isang larawan ang lumabas sa screen. Nagsimula siyang magpaliwanag na ito ay kuha niya noong dumalo siya sa isang international forum sa Brussels noong nakaraang buwan. Sa larawan may ilang scholar ang nakaupo sa isang bilog na mesa. Doon niya nakilala ang isang defense expert mula sa Russia. Nagkaroon daw sila ng isang interesanteng usapan habang nagkakape sa pasilyo. Sandali siyang tumigil ang propesor. Lalo pang tumahimik ang lecture room. Ang taong iyon daw ay nagturo ng military strategy sa isang unibersidad sa Moscow sa loob ng higit 30 taon at kilala siya sa kaniyang pagsusuri sa NATO at sa lakas militar ng kanluran. Uminom ng tubig ang propesor at sinabing tinanong niya raw ang Ruso kung paano niya nakikita ang kasalukuyang sitwasyon ng seguridad sa Europa. May sandaling katahimikan, ngunit ang sagot daw ng taong iyon ay hindi inaasahan. Nagpalit ang screen at may lumabas na teksto. Sinimulan ng propesor na basahin ang mismong sinabi ng propesor ng Russia, William, hindi mo pa kilala ang Pilipinas. Nagkaroon ng bulungan sa lecture room. Kinurot ako ni Emilia sa tagiliran. Nagtataka kung bakit biglang lumabas ang Pilipinas. Nagpatuloy ang propesor. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan noong sandaling iyon. Ngunit seryoso ang propesor ng Russia. Bumaba ang tono ng boses ng propesor. At sinabi ng Ruso na sila raw ay natatakot sa Pilipinas. Tahimik na tahimik ang lecture room. Maririnig mo yata ang pagkahulog ng ballpen. Tinanong ni Professor William, dahil ba sa lakas ng armas? Umiling ang Ruso. Dahil ba sa teknolohiya? Hindi rin daw. At nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Tiningnan ng dahan-dahan ng professor ang lecture room. Nang tanungin daw niya, kaya, dahil saan? Inilapag ng professor ng Russia ang kaniyang tasa ng kape at sumagot, dahil sa tiwala. Tiwat. May maliliit na hikbi na lumabas sa iba't ibang bahagi ng lecture room. Naguluhan ako sandali. Kakaiba na nga na natatakot ang Russia sa Pilipinas. Tapos ang dahilan pa ay tiwala. Anong ibig sabihin nito? Nagpatuloy ang propesor sa pagpapaliwanag. Sinabi ng propesor ng Russia na malakas ang Amerika ngunit hindi mahuhulaan, magkaisa ang Europa ngunit mabagal, at malaki ang China ngunit hindi transparent. Lumabas at nawala ang tatlong bandila sa screen. Ngunit iba ang Pilipinas, sabi niya. Kung nangako, tiyak na tutuparin. Kung may kasunduan, tiyak na isasagawa. Hindi matitinag kahit dumating ang krisis. Napaisip ako. Hindi ba iyon OA? Kaya ba talagang ganun ang rating ng isang bansa? Pareho ang ekspresyon ni Emilia. Ngunit hindi tumigil ang propesor. Sinabi niyang sinubukan niya ring argue na hindi ba't kaseryosohan lang iyon. Ngumiti ng mapait ang propesor at sinabing sumagot ang Ruso na sa international relations, ang kaseryosohan ang pinakamahalagang asset, lalo na sa panahon ng kagipitan. Muling pinindot ng propesor ang remote. Lumabas sa screen ang mga balita na may kaugnayan sa kalagayan ng mundo. Ipinaliwanag ng propesor na dahil sa patuloy na kawalang tatag ng sitwasyon, nagmamadali ang mga bansa, at ang issue ng survival ay kung sino ang pinakamabilis at pinakatiyak na makakapagbigay ng suporta at supplies. May tensyon sa kaniyang boses. Kaya, ano ang kalagayan ng Amerika? Ayon sa mga kamakailang report, ang pagbibigay ng relief supplies ay naaantala mula sa simula ng 1 buwan hanggang sa maximum na 18 buwan. 18 buwan. May nagulat na sigaw sa lecture room. Mabigat ang sinabi ng propesor na 18 buwan ay parang walang hanggan sa field. Nagpatuloy ang propesor habang dahan-dahang naglalakad sa lecture room. Ngunit ang Pilipinas, ang average delivery ay sa loob ng 6 buwan pagkatapos ng kasunduan, at minsan ay hindi pa umaabot ng 3 buwan. May nasal. Lumabas ang isang graph sa screen. Ito ay isang datos na naghahambing sa delivery period ng Amerika at Pilipinas. Malinaw ang pagkakaiba. Ito ang dahilan kung bakit pinipili ng mundo ang Pilipinas ngayon, diin ng professor. Binuksan ko ang laptop ko at nag-search ako agad. Totoo ba? Infrastructure support ng mga kumpanya sa Pilipinas sa mga bansa sa Europa. Technical cooperation sa Timog Silangang Asya. Pagpapadala ng emergency relief sa panahon ng kalamidad. Sa katunayan, puno ng balita.
Hindi ito OA. Totoo nga, bulong ni Emilia, nagulat. Bumalik ang propesor sa harap ng platform. May huling sinabi daw ang propesor ng Russia. Tinitigan niya ang lecture room. Tumahimik ulit. Naghihintay ang lahat sa susunod na sasabihin. William, walang bansa sa kanluran na mas pinagkakatiwalaan kaysa sa Pilipinas, mas higit pa sa Amerika. Nakakagulat. Ang isang scholar ng Russia, isa pang eksperto, ay nagbigay ng ganoong rating. Ngunit dito, may lumabas na tanong. At lumakad ang propesor papunta sa pisara. Kumuha siya ng yeso at gumuhit ng malaking tanong. Bakit Pilipinas? Bakit Pilipinas lang ang nakakuha ng ganitong tiwala? Nagtanong ang propesor at tumingin sa lecture room. Interesante na hindi Alemanya at hindi rin ibang bansa sa Asya, kundi ang Pilipinas, sabi niya. Anime, laro, Toyota, Sony. Ngunit ngayon, sinasabi ng propesor na mas pinagkakatiwalaan ang bansang iyon kaysa sa Amerika. Hindi ako makapaniwala, ngunit kasabay nito, curious ako. Anong klaseng bansa ba ito at nakakakuha ng ganitong rating? Mariing sinabi ng propesor, hindi ito aksidente. Ang tiwala ng Pilipinas ay hindi nabuo sa isang gabi. Mayroon itong DNA na may libu-libong taon. DNA. Mayroon bang hene ang isang bansa? Ang buong lecture room ay naghihintay sa susunod na sasabihin ng propesor. Mayroon pang isang sinabi ang propesor ng Russia sa Brussels. May katangian ang Pilipino na mas matibay sa malakas at mas mapagbigay sa mahina, at ito ang pinaka-nakakatakot na combination sa international relations. Nakakatakot na combination. Ano ang ibig sabihin nito? Nagsimula ang professor magpaliwanag. Ibig sabihin nito, hindi siya yumuyuko sa mga superpower at mabilis siyang umuunat ng kamay sa mga kaalyado na nanganganib o may pangako. Nako, sa katunayan nararanasan ito ng mundo ngayon. Habang hindi makatupad ang mga superpower sa kanilang pangako, ang Pilipinas ay mabilis at tumpak na kumikilos. Ito ang dahilan kung bakit nakatuon ang mundo sa Pilipinas, sabi niya. Ito ay isang bansa na gumagalaw sa pamamagitan ng tiwala, hindi ng puwersa, kaya't mahirap hulaan at hindi mapigilan. Kinuha ng propesor ang remote at nagpalit ng screen. Puno ng numero ang screen. Ngayon, tingnan natin ang mga konkretong ebidensya, sigaw ng propesor sa lecture room. Lumabas ang unang graph. Ito ay isang datos na naghahambing sa delivery rate sa manufacturing industry ng bawat bansa. Ang asul na bar graph ay ang Amerika, at ang pula ay ang Pilipinas. Kitang-kita ang delay rate sa Amerika. Sa kabilang banda, napakababa ng bar ng Pilipinas, at halos walang delay ang nakasulat. May estudyante na nagtaas ng kamay para magtanong. Tinuro ng propesor ang estudyanteng iyon. Tinanong ni Michael, ang estudyante, kung bakit naaantala ang ibang mga bansa. Nag-isip ng sandali ang propesor at sumagot. Mayroong iba't ibang dahilan. Ngunit ang pinakamalaking dahilan ay ang pagkakaiba sa sistema sa field. Malakas ang ibang bansa sa development, ngunit mahina sila sa mass production at field adjustment. Ipinaliwanag ng propesor na lalo na't komplikado ang proseso ng pag-approve, madalas maantala ang kontrata mismo. Binanggit din niya na may mga pagkakataon na ang malalaking proyekto ay natigil ng ilang buwan dahil sa issue sa budget noong nakaraang taon. Sa kabilang banda, sinabi niyang ang Pilipinas ay may sistema kung saan ang field at ang management at ang mga related companies ay mahigpit na nagtutulungan, kaya't mabilis ang paggawa ng desisyon. Lumabas ang bagong graph sa screen. Ito ay datos ng industriya ng paggawa ng barko. Shipbuilding. Hindi lang sa manufacturing, mariing sinabi ng propesor. Ang tiwala sa Pilipinas ay makikita rin sa industriya ng paggawa ng barko. Ang screen ay nagpapakita ng technical evaluation ng pinakabagong global shipbuilding market. Nakakakuha ng napakalaking rating ang Pilipinas sa high-value vessel market. Ang teknolohiya ng Pilipinas ay indispensable sa cutting-edge vessel, tulad ng LNG carrier, next-generation container ship, at offshore plant. Muling kinumpirma ni Emilia ang numerong isinulat niya sa gilid ng notebook. Hindi siya makapaniwala. Nagbigay ang propesor ng isang interesanteng halimbawa. Ang gobyerno ng Amerika daw ay humingi ng tulong sa Pilipinas
para muling buhayin ang sarili nilang industriya ng paggawa ng barko. Opisyal na inanunsyo na ang mga kumpanya sa Pilipinas ay invest ng malaking halaga at magbibigay ng technical guidance sa shipyard ng Amerika. Nakakagulat na ang Amerika ay naghahangad na matuto sa Pilipinas. Lumabas ang larawan ng loob ng shipyard sa screen. Isang malaking barko ang ginagawa. Nagsimula ang professor magpaliwanag. Sinasabing perpekto na ang digital shipbuilding system ng Pilipinas. Ang lahat ng proseso mula sa design hanggang sa construction ay pinamamahalaan gamit ang 3D digital model at ang artificial intelligence ang gumagawa ng optimized production schedule. Ano ang ibig sabihin nito? Ipinaliwanag ng professor ng detalyado. Dati, kailangan ng libu-libong drawing para makagawa ng isang barko at kung may pagbabago sa design, kailangan itong isulat muli. Ngunit sa teknolohiya ng digital twin, maaari mong kumpletuhin muna ang barko sa virtual space at makita mo na agad ang mga problema. Sinasabing nababawasan ang error, pinaiksi ang delivery period, at nakakatipid pa sa cost. Ang pinaka-nakakagulat na bahagi daw ng bumisita ang mga opisyal ng gobyerno ng Amerika sa shipyard ng Pilipinas ay ang level ng digitalization. Ang direktang quote ng professor ay kahanga-hanga, habang tumatakbo pa rin kami sa field dala ang drawing ng Diyos. Ang Pilipinas ay pinamamahalaan ang lahat, gamit lang ang isang tablet. Ang technical gap daw ay umabot na ng higit 10 taon. Naglipat muli ng slide ang professor. Ngayon, ito ay isang article mula sa European media. Nang maglipat mula sa European media, matindi ang title, ang Pilipinas, nagiging bagong pabrika ng mundo. Sinimulan ng profesor na basahin ang bahagi ng nilalaman ng article. May isang talata na nagsasabing ang pinakamalaking lakas ng mga kumpanya sa Pilipinas ay ang katiyakan reliability. Ito ay hindi lamang nangangahulugang performance o presyo. Ito ay isang konsepto na sumasaklaw sa lahat. Ang kakayahan na magbigay ng produkto ayon sa napagkasundo ang schedule pagkatapos ng contract signing. Ang pagkakaisa sa pagtupad ng kasunduan anuman ang sitwasyong politikal o budgetary conflict, at ang attitude na flexible na tumutugon sa pangangailangan ng customer. Nagulat ako na ganito na pala kaanalisa ng foreign media ang Pilipinas. Ipinaliwanag ng propesor ang dahilan. Dahil gumuho ang stability ng supply chain para sa mundo. Ngayon, ang stable na supply ng mga bahagi at materyales mula sa Pilipinas ay isang issue ng survival. Nagpatuloy ang article. Bagamat ang Amerika ay nananatiling pinakamalakas sa mundo, ang oras na kailangan para maabot ng lakas na iyon ang kamay ng mga kaalyado ay lalo pang humahaba. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay may relatibong mabilis na istruktura ng paggawa ng desisyon at national support system na mabilis na tumutugon sa mga pangangailangan. Tumingin ang professor sa screen at idiniin, pansinin ang core word dito. Mabilis na. Tugon. Immediate response. Ito ang lakas ng Pilipinas. Hindi lang ito salita, kundi tunay na kumikilos. Sinasabing ang isang dahilan kung bakit umorder ang isang bansa ng heavy equipment at robot sa Pilipinas ay ang bilis na ito. Kung umorder daw sila sa ibang bansa, kailangan pa nilang maghintay ng ilang taon, ngunit ang produkto ng Pilipinas ay maaari nilang makuha sa loob ng isang taon. Malinaw ang pagpili. May lumabas ulit na graph sa screen. Ito ay ang pagtaas ng industrial export ng Pilipinas sa nakalipas na mga taon. Gumuhit ito ng mabilis na uptrend curve. Napahikbi ng bahagya si Emilia. Nagdagdag ng makahulugang salita ang propesor. Ang numerong ito ay hindi lang simpleng sales record. Ito ay isang indicator kung gaano katiwala ang mundo sa Pilipinas. Ang pagbili ng isang bagay gamit ang pera ay nangangahulugang ipinagkakatiwala mo ang infrastructure ng sarili mong bansa at nangangahulugang isinasalalay mo ang iyong kinabukasan. At ang pagpiling iyon ay ibinibigay sa Pilipinas. Naglipat ang professor sa huling slide. Ito ang bahagi ng conclusion ng article. Malaking nakasulat ang pangungusap. Ang pinaka-nakakatakot na dahilan ng Pilipinas ay hindi teknolohiya, kundi tiwala. Das Friday 9. Dahan-dahang binasa ng propesor, ang Pilipinas ay isang bansa na deliver ng tiwala, at ang tiwala ang pinakamalakas na armas.
Tahimik ang lecture room na tila nakahinga. Lahat ay nagmumuni-muni sa pangungusap na iyon. Hindi ako makapaniwala na inilarawan ito bilang hindi nagbebenta ng bagay, kundi nagbebenta ng tiwala. Kasabay nito, kinilabutan ako. Naisip ko na, ganoon nga ba talaga ang bansa na iyon? Inilapag ng propesor ang remote at sinabing, ang lahat ng numerong nakita natin at ang mga halimbawa ay tumuturo sa isang katotohanan. Ang Pilipinas ay hindi na isang munting kapuluan sa silangan, kundi isang bansa na inaasahan ng mundo. Nakita ko ang mga estudyante na tumatango sa iba't ibang bahagi ng lecture room, ngunit may tanong pa rin na naiwan. Paano? Paanong naging posible ito? Hindi ba't ang Pilipinas ay isang bansa na dumanas din ng maraming kahirapan? Naguluhan ang isip ko. Sapat ang ebidensya, ngunit malabo pa rin ang dahilan. At mukhang alam din iyon ng propesor. Handa na siya para sa susunod na tanong. Dahan-dahang lumakad ang propesor papunta sa pisara. Kumuha siya ng yeso at nagsimulang isulat ang isang malaking tanong, bakit Pilipino? Malinaw na nakaukit ang mga letra sa pisara. Lumingon ang propesor at tiningnan ang lecture room. Ang lahat ng ebidensya na nakita natin ay nagsasabi ng isang katotohanan. Malinaw na ang Pilipinas ay isang bansa na pinagkakatiwalaan. Ngunit hindi tayo maaaring tumigil dito. Hindi ito maipapaliwanag ng simpleng teknolohiya lamang. Magaling din ang Alemanya sa teknolohiya, at ang Amerika ay may pinakamahusay na cutting-edge technology sa mundo. Kaya, bakit pinili ng mundo ang Pilipinas at hindi sila? Ang tanong ng propesor ay mabigat na bumagsak sa lecture room. May nagtaas ng kamay sa likod ng lecture room. Tinuro ng propesor ang estudyanteng iyon. Hawak ang kaniyang laptop, nagsimula si Miguel magsalita. Ang mga datos na ipinakita niyo ay interesante, Profesor, ngunit may isang bahagi na nakaligtaan. Ang teknolohiya ng Pilipinas ay marami sa katunayan ay introduced mula sa kanluran pagkatapos ng World War II at ang post-war development ay resulta ng tulong ng Amerika. Bahagyang nagbago ang vibe ng lecture room. Naglipat si Miguel ng prepared data sa screen. Ito ay datos tungkol sa kasaysayan ng industrial development ng Pilipinas. Ang nilalaman ay tungkol sa pinagmulan ng teknolohiya ng Pilipinas na nasa kanluran. Mayroon pang graph at photo data na nakalakip. Bumulong si Emilia sa tabi ko. Nagtataka ako kung totoo ba iyan. Ramdam ko na bahagyang nanginginig ang vibe ng lecture room. Ang argumento ni Miguel ay nagko-conclusion na ang tagumpay ng Pilipinas ay resulta ng mahusay na absorption ng teknolohiya ng developed countries at mahirap itong makita bilang isang orihinal na DNA. Puno ng kumpiyansa ang boses ni Miguel. Nakita ko ang ilang estudyante na tumatango. Mukha kasing makatwiran ang punto. Tahimik na nakinig ang propesor sa presentation ni Miguel. Walang anumang pagbabago sa kaniyang ekspresyon. Sa halip, may kalmadong ngiti siya. Nang matapos si Miguel present at umupo, dahan-dahang nagsalita ang propesor. Napakagandang punto. Una, aaminin ko. Sabi niya na totoo ngang natuto ang Pilipinas ng teknolohiya sa kanluran. Ngunit may isa akong tanong na gustong itanong dito, sabi ng propesor habang nagsisimulang sumulat ng bagong pangungusap sa pisara. Maraming bansa ang tumanggap ng technology transfer. Ngunit bakit ang Pilipinas lang ang nagtagumpay? Lumingon ang propesor at sinabing may plain tone. Maraming bansa sa Asya ang tumanggap ng teknolohiya mula sa kanluran. Ngunit bakit hindi nila kayang manguna sa world market ngayon? Umalingaw-ngaw ang tanong ng propesor sa lecture room. Nakita ko na bahagyang namula ang mukha ni Miguel. Nagpatuloy ang propesor sa kalmado pa ring boses. Ang technology transfer ay tulad ng pagbibigay ng binhi. Ngunit ang pagpapatubo ng binhi na iyon at pagpapalaki nito bilang isang puno at paggawa ng isang gubat ay ganap na ibang level ng kakayahan. Naglipat ang propesor ng bagong datos sa screen. Isang timeline na nagpapakita ng proseso ng pag-unlad ng industriya ng sasakyan sa Pilipinas. Sa simula, totoo ngang nagsimula ito sa panggagaya sa kanluran, ngunit nagbago ito sa kalagitnaan. Lumabas ang datos na nagsasabing nagsimula ng improve ang mga engineer sa Pilipinas ng kanilang sariling design, at sa huli, sila pa ang gumawa ng bagong sistema ng production, ang JIT Just-in-Time System. Ito ay ang paraan ng paggawa ng kung ano ang kailangan, kung kailan ito kailangan, at kung gaano lang ang kailangan,
at ito ay naging standard ng global manufacturing. Idiniin ng propesor, hindi ito teknolohiya na natutunan mula sa kanluran, kundi isang inobasyon na orihinal na binuo ng Pilipinas. Nakita ko na inaayos ni Miguel ang kaniyang laptop. Mukhang naghahanap siya ng counter-argument data, ngunit hindi tumigil ang propesor. Tingnan din natin ang home appliance sector. Naglipat siya ng bagong slide. Lumabas ang datos na nagsasabing pagkatapos matanggap ang teknolohiya, ginawa itong compact, lightweight, at radically improved ang durability ng Pilipinas. Ang resulta, mas maganda ang performance kaysa sa orihinal na produkto, at ngayon, ang mundo naman ang bumibili ng mga bahagi ng Pilipinas. Isang irony, nagdagdag ng makahulugang salita ang propesor, ang pag-aaral ng teknolohiya ay panggagaya, ngunit ang pag-improve at pagpapaunlad nito ay imahinasyon. Hindi lang ginamit ng Pilipinas ang teknolohiya na natanggap nila, kundi gumawa sila ng mas mahusay. Ito ang pagkakaiba sa ibang bansa. Nakita ko na bahagyang nanginginig ang kamay ni Miguel. Mukhang hindi siya nakahanap ng counter-argument data. Lumakad ulit ang propesor papunta sa pisara. Ngayon, bumalik tayo sa core question, sabi niya habang humahawak sa yeso. Magkaiba ba ang Pilipino sa simula pa lang? Sinulat niya ang tanong at lumingon. Sinabi niyang, hindi. Ang Pilipino ay pareho ring tao, at wala silang espesyal na hene. Ngunit, sabi ng professor, may DNA ang Pilipinas. Ipinaliwanag niya na hindi ito biological na DNA, kundi cultural na DNA. Ito ay isang mindset, value, at behavioral pattern na nabuo sa loob ng libu-libong taon. Ito ang pinagmulan ng lakas na tumatanggap ng teknolohiya at lumilikha ng mas mahusay na bagay, sabi niya. Muling concentrate ang lecture room. Naghihintay ang lahat sa susunod na sasabihin ng propesor. Nagsimulang magsulat ang propesor ng malaking letra sa pisara, tatlong DNA. Huminto siya at tiningnan ng dahan-dahan ang lecture room. DNA ng Panday Craftsmanship Precision. DNA ng Bayanihan. Harmony. Cooperation. DNA ng Pagbalikbayan. Evolution. Continuous learning. Nagsimula akong magtaka kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Bagamat kakaiba ang ekspresyon na DNA sa simula, unti-unti kong naiintindihan habang nakikinig sa paliwanag ng propesor. Ang paraan ng pagpasa ng kultura sa henerasyon ay katulad ng hene. Hindi mo man makita, ngunit tiyak na naroroon, at nagpapatuloy sa paglipas ng henerasyon. Nakita ko na nakatingin pa rin sa ibaba si Miguel. Narinig ko ang kaibigan niya na nagtatanong, ayos ka lang. Tumango ng bahagya si Miguel, ngunit walang lakas ang boses niya. Mukhang malaki ang shock sa kaniya na gumuho ang logic na ipinakita niya. Bumulong si Emilia, habang nagsusulat sa notebook, ang konsepto ng DNA ay interesante. Totoo iyon, naisip ko. Ang teknolohiya ay maaaring matutunan, ngunit ang kultura na gumagamit nito ay hindi madaling likhain. Ang Pilipinas ay nagtagumpay hindi dahil tumanggap sila ng teknolohiya, kundi dahil may cultural ground sila na kayang gamitin ang teknolohiya ng tama. Nagdagdag ng huling salita ang propesor. Ngayon, titingnan natin ang tatlong DNA na iyon, isa-isa. Ang buong lecture room ay nakahinga ng malalim at naghihintay sa susunod. Maging si Miguel ay nag-angat ng mukha at nagsimulang tumingin sa screen. May pakiramdam ako na may mahalaga kaming matututunan. Tiningnan na namin ang resulta hanggang ngayon, ngunit ngayon, oras na para hukayin ang dahilan. Ang tunay na sagot sa tanong na, bakit Pilipinas, ay malapit na naming marinig. Ang tatlong DNA. Ang unang kuwento ay magsisimula na. Kinuha ng professor ang remote at naglipat ng bagong slide. Lumabas sa screen ang isang larawan ng matalas at elegant na handcrafted paraw, Philippine sailboat, Vinta, na pinanday ng isang Panday Filipino craftsman, blacksmith. Dahan-dahang nagsalita ang propesor. Para ipaliwanag ang unang DNA, ang DNA ng Panday, kailangan nating bumalik sa nakaraan. Ilang daang taon, o kahit 1,000 taon. Lumabas ang teksto sa screen, diwa ng manggagawa, Shokunin Kishitsu, pagmamahal sa gawaing kamay, Monozukuri, husay ng dalubhasa Takumi no Waza. Barina.
Tinanong ng propesor kung ano ang ibig sabihin ng paraw na ito sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nagsimulang magpaliwanag ang propesor. Ito ay hindi lang simpleng bangka, kundi isang sining ng kahoy at tela na pinanday sa matinding pagpupunyagi. Ang pag-ukit at assemble sa kahoy ng libu-libong beses para maalis ang impurity at makamit ang tibay at bilis. Idiniin ng propesor, pansinin ang katumpakan, precision, na ito. Ang mga layer ng kahoy at tela ay nagpapatong-patong sa microunit at gumagawa ng kurbada na walang kaunting mali. Ito ay isang level na mahirap kopyahin maging ng modernong teknolohiya. Naglabas ang propesor ng bagong datos. Isang research paper tungkol sa proseso ng paggawa ng paraw. Ang temperature control, ang material combination, ang timing ng paglamig, pagpapatuyo, ang lahat ay pinamamahalaan batay sa empirical rule na parang mahigpit na data, hindi lang intuition. Nagtanong ng makahulugang tanong ang propesor, ano ang katulad nito? Tahimik ang lecture room. Walang nakasagot. Sumagot ang professor, ang modernong proseso ng paggawa ng semiconductor. Kinilabutan ako sandali. Lumabas ang dalawang larawan na magkatabi sa screen. Sa kaliwa, ang larawan ng isang panday na nagbabato ng apoy. Sa kanan, ang proseso ng paggawa ng wafer ng semiconductor. Nagsimula ang professor na ihambing ang mga ito isa-isa. Ang proseso ng refining para tanggalin ang impurity ay katulad ng purity control ng semiconductor at ang temperature control ay katulad ng proseso ng heat treatment. Kahit na magkaiba ang unit of measurement, ang spirit ng paghahanap ng perpeksyon ay pareho. Ang craftsmanship na hindi pumapayag sa kaunting pagkakamali ay nagmula dito. Inilagay ko ang kamay ko sa baba at nag-isip. Maaari palang magkonekta ang nakaraan at kasalukuyan ng ganito. Hindi aksidente na ang materials industry at components industry ng Pilipinas ay world-class. Ang obsesyon sa katumpakan at ang paghahanap ng perpeksyon na nagpapatuloy mula pa noong unang panahon ay nakaukit na parang DNA. Ngunit may mas mahalaga pang tanong na naiwan, sabi ng professor, bakit kailangan nilang gumawa ng ganoong katumpakan? Nagsimula ang propesor magpaliwanag ng seryoso. Ang Pilipinas ay isang kapuluan na salat sa likas yaman. Kaya, wala silang ibang pagpipilian kundi makipaglaban sa kalidad. Kahit isang bagay lang ang gawin nila, kailangan itong magamit ng mas matagal at mas mahusay kaysa sa kahit saan. Iyon ang kanilang stratehiya para mabuhay. Lumabas ang bagong teksto sa screen. Kung walang yaman, hasain ang kakayahan. Sinasabing ito ang pinagmulan ng dahilan kung bakit obsessed ang mga Pilipino sa teknolohiya at bakit hindi sila compromise para sa kalidad. Ito ay hindi lang pride, kundi survival instinct. Biglang tumahimik ang lecture room. Hindi lang ito kwento tungkol sa teknolohiya, kundi tungkol sa survival strategy ng isang bansa. Nakita ko na may masigasig na sinusulat si Miguel sa kaniyang notebook. Nawala na ang dating awkward na ekspresyon at seryoso siyang memo. Inilipat ng professor ang oras sa kasalukuyan. Muling lumabas ang kwento ng industriya ng paggawa ng barko at robot sa Pilipinas. Tinanong niya kung naaalala pa ang teknolohiya ng digital shipyard na nakita namin kanina. Sinasabing ang ugat ng katumpakan na iyon ay nasa panday spirit na ito. Ang perpeksyon na hindi pumapayag sa pagkakamali, ang sistema na precise na kumokontrol sa bawat proseso. Ang lahat ng ito ay minana mula sa DNA ng mga ninuno. May isang bahagi na lalong kahanga-hanga. Nagpakilala ang professor ng isang panayam sa isang engineer sa Pilipinas. Hindi kami pumapayag sa 0.1 millimeters na pagkakamali dahil kung masisira ang tiwala, wala na kaming sunod na pagkakataon. Isang salita na puno ng responsibilidad. Nagdagdag ang professor. Ito ang spirit ng mga panday. Ang responsibilidad na ang paggawa ng hindi perpekto ay maaaring magdulot ng panganib sa buhay ng gagamit nito. Kaya, hinanap nila ang perpeksyon. Ang huling slide ay lumabas sa screen. Ang bansa na lumalakas, tuwing may krisis. Nagsimula ang professor magpaliwanag. Sinasabing kung titingnan ang kasaysayan ng Pilipinas, tuwing may krisis o kahirapan, nalalampasan nila ito sa technological innovation.
Gumawa sila ng pinakamataas na kalidad ng produkto sa mundo mula sa post-war poverty at noong oil shock, pinahusay nila ang energy-saving technology. Bakit? Nagtanong ang propesor. Simple lang ang sagot dahil alam nila na ang krisis ang pagkakataon para magbago at para mabuhay, kailangan nilang mag-evolve. Nagsimulang tumibok ang puso ko. Hindi lang ito history lecture. Oras ito para dissect ang survival behavior ng isang bansa. Nakita ko ang malaking larawan na nagsisimula sa munting dulo ng bangka at nagpapatuloy hanggang sa tagumpay ng modernong Pilipinas. Muling gumuhit ng mahabang linya ang propesor sa pisara. DNA ng panday, gawin ang survival crisis na pagkakataon. Ganyan niya ito binuo, at tumingin siya sa lecture room. Ito ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay naging world-class sa monosukuri paglikha ng bagay. Ang binhi na itinanim ng mga panday libu-libong taon na ang nakakaraan ay namumulaklak ngayon. Naglagay ako ng underline sa notebook ko. DNA ng panday. DNA ng survival. Ngayon, nagsimula akong magtaka sa pangalawang DNA. Uminom ng tubig ang professor at huminga ng malalim. Nagbulungan ang mga estudyante sa iba't ibang bahagi ng lecture room. Muling lumakad ang propesor papunta sa pisara. Kumuha siya ng yeso at nagsimulang gumuhit ng malaking bilog. Lumipat tayo sa pangalawang DNA, sabi niya ng may lakas. DNA ng Bayanihan Harmony. Nagsimula siyang magsulat ng curve na letra sa loob ng bilog. Alibata. Baybayin. Baybayin. Damali dandaa. Nag-react ang mga estudyante na marunong ng Filipino sa iba't ibang bahagi ng lecture room. Ngumiti ang propesor at sinabing, ang Pilipinas ay may baybayin, isang sistema ng pagsulat. Tumuon tayo sa baybayin. Nagsimula ang propesor magpaliwanag. Sinasabing ang pagsulat noong unang panahon ay para lang sa mga lalaking nasa privileged class. Ngunit ang Pilipino ay lumikha ng baybayin, isang malambot at madaling matutunang pagsulat para sa lahat. Ano ang ibig sabihin nito? Sumagot ang propesor. Demokratisasyon ng kaalaman. Ginagamit ng mga kababaihan noong unang panahon ang baybayin para magsulat. Binago nila ang mahihirap na character sa tunog na kayang basahin ng kahit sino at naging posible para sa lahat na ipahayag ang emosyon at impormasyon. Lumabas ang bagong slide sa screen, impormasyon, sa kamay ng lahat. Ipinaliwanag ng professor. Dito nagmula ang dahilan kung bakit mataas ang literacy rate ng Pilipinas at bakit nakakarating ang impormasyon sa bawat sulok. Isang sistema kung saan hindi lang ang iilang elite ang monopolize sa kaalaman, kundi ang buong bansa ay nagbabahagi ng impormasyon. Iyon ang nag-angat sa level ng buong bansa. Lumabas sa screen ang modernong tanawin ng Pilipinas. Comics, animation, at mga detalyadong manual. Sabi ng propesor, nakakita na ako ng manual ng Pilipinas at nakasulat ito sa diagram at salita na maiintindihan ng kahit sino. Ito ay ang baybayin spirit, ang DNA ng consideration na ipaalam sa kausap ng malinaw. Namangha si Emilia at bumulong. Ang kabaitan. Nagiging teknolohiya. Namangha si Emilia. Tama iyon. Ang paggawa ng mahirap na teknolohiya na madaling gamitin at pagbibigay nito. Iyan ang dahilan kung bakit mahal ang mga produkto ng Pilipinas sa buong mundo. Mula sa Walkman na popular sa Pinoy hanggang sa game console, ang DNA na ito ang umaagos. Binuo ng propesor sa pisara, pangalawang DNA, bayanihan. Pagkakaisa, baybayin. Ang lakas na hindi monopolize kundi nagbabahagi at nagtutulungan. Ito ang nagpabago sa Pilipinas na magkaroon ng mataas na educational standard na tinatawag na 100 milyong. Magsasaka analogy for high literacy. Inilapag ng propesor ang remote para magkaroon ng huling pahinga. Hindi pa rin nawawala ang init ng mga estudyante. Muling naglakad ang propesor at nagsimulang magsulat ng huling letra sa pisara, pangatlong DNA, pagbalikbayan. Evolution. Lumingon ang propesor at nagpaliwanag, ang Pilipino ay may DNA na patuloy na nag-aaral at hindi tumitigil. Lumabas ang larawan ng isang lumang paaralan sa screen. Mga bata na nag-aaral magbasa at magsulat. Ipinaliwanag ng propesor, noong unang panahon,
May libu-libong barangay school sa Pilipinas at ang mga anak ng commoners ay nag-aaral magbasa at magsulat. May datos na nagsasabing mas mataas ang literacy rate noon kaysa sa London o Paris. Bakit sila nag-aaral ng ganoon? Dahil may pag-asa na ang karunungan ay kayang magbukas ng buhay anuman ang kanilang status. At ang tradisyon na iyon ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Lumabas sa screen ang larawan ng isang Pilipinang nasa 80s na nakaharap sa computer. Isang babae na kilala bilang pinakamatandang app developer sa mundo. Sabi ng professor, pagkatapos siyang magretiro, nag-aral siya ng programming at gumawa ng game app para sa sarili niya. May nagulat na sigaw sa lecture room. Nagpatuloy ang professor. Hindi natatakot ang Pilipino na mag-aral kahit matanda na at tanggapin ang bagong teknolohiya. Ang flexibility na ito, na pinapanatili ang tradisyon ngunit laging umaangkop sa pinakabago, ay ang DNA ng pagbalikbayan. Evolution. Gumuhit ang propesor ng 3 bilog sa harap ng pisara at sa gitna kung saan nagtatagpo ang mga ito, malaki siyang sumulat, tiwala. Ang panday precision ay naggarantiya ng kalidad, ang baybayin harmony ay efficient sa sistema, at ang pag-aaral sa barangay school ay lumikha ng bansa na tumutupad sa pangako. Tiningnan ng professor ang lecture room. Sa pagtatagpo ng tatlong ito, nalikha ang pinakamalakas na tiwala sa mundo. Hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa lakas na tumupad sa pangako, kalidad na hindi malalampasan ng iba, at attitude na laging nag-evolve. Sa pagsasama ng mga ito, pinipili ng mundo ang Pilipinas bilang partner. Muling lumabas ang larawan ng Brussels sa screen. Ang pagpapatuloy ng usapan sa propesor ng Russia. May huling sinabi ang propesor ng Russia, William, hindi ang Pilipinas ang bansa na nagpapabago sa mundo sa pamamagitan ng puwersa. Ito ang bansa na nagpapabago sa mundo sa pamamagitan ng tiwala. At iyon ang mas mahirap harapin kaysa sa sandatang nuklear. Mapipigilan mo ang puwersa, ngunit hindi mo mapipigilan ang tiwala. Paano mo mapipigilan ang mga tao na kusang pumili sa Pilipinas? Naglipat ang propesor sa huling slide. Isang blanko na screen na may isang pangungusap. Ang hindi nakikita ang pinakamalakas. Tahimik na binasa ng propesor, ang tank at missile ay nakikita, ngunit ang tiwala, integridad, at responsibilidad, ang mga hindi nakikitang ito, ay mas malakas kaysa sa anumang armas. Ito mismo ang lakas na mayroon ng Pilipinas. Isang bansa na salat sa yaman, ngunit ang tao ang yaman. Isang bansa na maliit ang teritoryo, ngunit malawak ang tiwala. Ba? Sa labas ng bintana, namumula na ang langit ng Boston. Ang narinig natin ngayon ay hindi lang kuwento ng isang bansa, kundi baka isang hudyat para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Ang posibilidad na mababago ang mundo, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa tiwala, at hindi sa conflict, kundi sa kooperasyon. Pinatunayan yan ng Pilipinas. Salamat sa pakikinig sa aking kuwento hanggang sa huli. Kumusta ang kuwento ngayon? Mabilis na nagbabago ang mundo, ngunit ang mga value tulad ng tiwala at sinseridad ay hindi nagbabago. Hindi ba't kapag nagtiwala tayo sa isang tao, lalo ring lumalakas ang mundo? Mangyaring iwanan ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba at ibahagi ang inspire na kuwentong ito sa mga tao sa paligid ninyo at pag-usapan ninyo. Sa huli, ang subscribe, like, at notification setting na 1 segundo lang ay malaking tulong sa paggawa ng video. Ito ang inspiring compilation na nagbigay sa inyo ng sinseridad ng may damdamin. Magkaroon kayo ng masayang araw ngayon.